Network Entertainment. Hi, I'm JV. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom powered by the Pod Network. Hi, Hindi tayo level, Besh. Besh. Sige, go. Ay, Magsalita hindi tayo ka. level? Oh, Hindi, sige, hindi. sige. Ano ba? Ba't ka gumalaw? Ay, sorry, ano di ba? gumalaw din. Ay, akala ko ako din. Hindi, ako Okay. mag-a-adjust. Okay, so, welcome back. Welcome back to us. Oh, kasi nandito ulit ang fishbowl. Oo, nabitin kasi yung last time. Yes, kasi parang ang dami. there was so much to talk about Share namin kasi feelings. hindi namin in-expect. So, for those who are watching this for the first time, meron na kaming previous... May part 1 ha? Oo, may part 1 Dun muna kami kayo. about internship rotations. Yes. So, again, for context, it's been a while since we've been in internship. True. So, take all of these with a grain of salt. But we wanted to process our experience. So, After ilang years. Oo. Delayed, no? Ngayon talaga. Hindi talaga magaling mag-process as doctors, no? Pero gusto namin sanang balikan and rate our experience with the internship rotation by a number of criteria. Okay, just a review. Yeah, so the criteria that we Criteria talked for about. judging. Ay, Toxicity. high yieldness. And enjoyability. Yan. On a 5-point scale. 5 being the pinaka-toxic. Yes, 5 pinaka-high yield. Pinaka-enjoy. So, ito sinisayad ha, kasi parang bakit weird may yung, add? hindi ganun ginawa ko dati, tas medyo tanga ako, ganyan. Walang math dito. Sorry. So, yun. So, tutuloy lang natin para, yun, complete natin tong fishbowl natin. But before that, We are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors and our goal is to demystify and humanize medicine. So, if you're tuning in for the first time, ay, ako pala yun. Mali. ikaw, tama. Hindi. If you're tuning in for the... Ay, hindi pala. Mali, Ano ka na? Recurring tama. listeners. Reserve, yan. Okay. Nagplano Kaya dito. pa ba? So, if you've been with us ever since we started, thank you for staying on. Thank you for listening. Thank you for sharing. Thank you for telling your friends about us. Thank you for talking about us. Thank you for commenting on our posts. We really appreciate it, and it's really why we do the podcast. We like to bring this whole giant monstrosity of medicine. Wow. Giant na monstrosity pa. Oh, go. Yun, ikaw na. Oh. Okay. If you're a recurring listener... Ay, hindi pala. Ayun, nagumalitan na. Namali na ako. Ikaw kasi. Wow, sinisip. So if you're tuning in for the first time, wow, tuning in. Roger yan. So kung bago ka dito, bakit Aalis na ngayon ka sila. lang? Aalis na sila. Aalis na sabaw-sabaw nung dalawang. Sakit ng panga ko. Kakatawa. Ano yun? So kung bago ka dito, part 2 nga to. Kulit eh. Char, part 2 may part 1 pa. So dito, feeling ko curious ka kasi. Feeling ko either a clerk ka, med student, tas excited ka na sa internship. Feeling ko bored ka na sa biochem. Sabi mo, ano kayang internship? Rotations ko. or ano? Katulad ka namin na... Ngayon pala nagpa-process. Oo, tapos na internship. Pwedeng ka millennial ka na, kahenerasyon ka namin at hindi mo rin na-process ang iyong internship life. Or yung sunset moments mo na, Char. Ang tagal. Bakit para tayo lasing? Hindi ba? Wala tayong ininom. Wala pa ininom. Game na. Game, okay. Ikaw Ay, muna. sige. Oo. Ilan ba to? O, konti na lang. Konti Dapat na lang. 10 oo. minutes na lang to. Uy, uwi ka. 10 minutes, okay. Oo. Okay. Ay, ang dami. Ba't ang dami? Ito na. Ano? Surgery. Ay, oh my God! So, ano ba? Toxicity. Actually, it really depends on your interest. Yung kabibuhan mo, no? At kung gusto mo ba yung surgery. Kasi kunwari, Wala, nagalit yung endo. Ayaw sa surgery. So, blah, 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 blah. Hindi, depende kasi sa depende kasi kung gaano kung siya kagusto. yes. Kung akit ka ng OR para mag-assist, matotoxic ka. Yes, kasi ang ginagawa sa surgery usually ay part of the rotation is you get to assist in ORs na pwedeng tuloy-tuloy. And ORs can run long. Mga whipples na Oo, yan. mga 8 hours. Some can be short naman. Pero tuloy-tuloy yun. And for someone na interested in surgery, gusto ko nila happy place mo yun. yun. Oo, na okay, ano lang Mag-retract ako. ka. Yan. Or mag-gloves, ganyan. Naku, Diyos ko yung pag-gloves na yan. Pag may nakatingin, Oh, ay, mali-mali oh my God. na, ganyan yung kamay Tapos ko. sabihin ng nurse, bakit ka ganyan, Dok? Mali yan. Tapos alam mo yung ano, Ma-unsterile yung mo. gown. Oo. Naku, parang siguro last day ko na bago ko na-gets. Tsaka yung iikot kung ka. paano, yan nga kung paano iikot. So, ano siya, depende talaga yung Oo. surgery. Pero in terms, sige, of toxicity muna. So, regardless of interest, kung toxicity lang na gano'n siya ka-toxic, maybe I'd give it a 3.5, mga ganon. Ako siguro 4. Kasi may mga experiences ako noon na
Alam mo yung parang 3 a.m., 4 a.m., papaakyatin ka, tapos antok na antok ka na, tapos may retract ka, Alam mo yung blessing ko tapos tatanungin ay... ka pa. Yun nga, kasi yun, isa pa yun. Dahil nga alam na student ka at nag-observe ka, they will try their best to... Anatomy pa. Pero sa high yield na lang yan, ganyan. sige. Pero, nauna teka lang. So, toxicity lang. So, in terms of workload nga, it can get busy kasi because hindi lang naman siya OR. Oo nga. Pero dahil kasi nasa OR ka, wala kang ibang magagawa. So, nandun ka lang for hours. Pero the rest of the rotation, there could be shifts in the ER, natitingin ka Actually, ng no. hindi mo alam, dadating bigla may time kami nun, may dumating isang buong jeepney ng mga nasagasaan o kaya na may iba nasaksak, ganyan. It could really be toxic. Tapos, there's also a rotation na nasa ward ka naman, na yung mga to-dos ng mga patients for Oo. OR, ikaw mag-prepare for ng patients for the OR. So, may mga ganong flavor. So, hindi ko siya masabing totally toxic kasi may mga chiller days din, no? Pero when it gets busy, it really gets busy. And dahil nga hindi ko siya gusto, it's the busy I don't like. Tapos swerte lang ako kasi a lot of my blockmates wanted to go into surgery. Parang yung iba, gusto nilang mag-go above and beyond yung kasi may required number of mga observe ka. So kunwari ako, pag na-achieve ko na yon, girl, okay na ako. Kung gusto mo pa mag-appendicitis, sige, doon ka na sa appendectomy. Hindi ko swerte siya pero parang in a bad way. Ano? Kasi di ba mayroon, at least nung time natin, may bias yung ibang surgeons na gusto nila babae nag-assist. Which is bad, ha? Bad I mean, yun. oo. Oo. It's a very misogynistic thing. Oo. Pero kasi yung classmate ko na girl, medyo mabenta siya kasi una, gusto niya mag-surge. Pangalawa, maganda siya. Pero, So parang feeling ko, parang sorry, medyo nakakadiri, nakakadiri siya, pero parang feeling ko tuloy, kaya parang hindi ko na-feel na parang na-toxic kami kasi parang siya yung palaging pinapaakyat. Pero sige, ikaw ba, pag sinabing toxic, ano yung toxic sa'yo for surgery, Kasi ako... Yung di ka nakakain na, yung tuloy-tuloy yung OR. So yung OR, sa OR ka na to toxic. Ayoko kasi ng OR Ako mas toxic ako sa ER. Ako mas okay lang sa akin yung ER, pero ang ayoko sa ER, yung pagsusuture ka. Ayoko Mas na gusto ko pa yung- suture. Mas gusto ko yung mga bagay na hindi ako guguluhin. Na parang pwede kang i-pull out at any time. Kasi yung ER kasi, pwedeng sabay-sabay na may kailangan kang gawin. Kaya ako nato-toxic. And Sa OR kasi, kailangan namang pababain ka nila, sa OR, nagsascrubs ka nga in the middle. pero ayoko din yung mga OR na super tagal, na madaling araw. Na nakaganyan ka pa din. Diba? Oo. Tapos, ako, aminin ko naman, it's a function of me not being participative enough. Pero, hindi ko kasi nagigets din talaga yung mga nakikita ko. Parang, sige, nasa Puro skin. dugo. Oo, Puro parang dugo. suction. Tapos, Fascia? oo. Fascia pa rin ba to? Tapos, it really shows na, alam mo yung, minsan talaga nasa state tayo na kung ano lang yung bare minimum na kailangan gawin. Actually, medyo ganun ako sa Oo, Surge. oo, So, I'm oo. sorry. So, I'm sorry. Nag-LO pa yan ng LU5. Wow! Surge. Kasi kati yung sa mga neurosurgeon, nung first mga year, pangarap natin dati. Ganyan. wala nga. Pero, ano siya, ewan ko, ang nakita ko yung value nun na hindi mo naman kailangan i-expend yung buong kabibuhan mo all the time. Actually, diba? no, choosing your battle. Yeah, parang mapapagod ka din. Yeah. O, dahil dyan, Pero sorry sa mga surgeon, pero I have the highest respect for people in surgery kasi yung ginagawa nyo, dahil ayoko sa kanya, hindi ko siya kayang gawin. So, salamat at kayo yung gumagawa nun. Agree. Okay. Tapos next, high yieldness. High yieldness, to be fair naman, kung ang perspective mo ay, kasi nga, dahil nga naisip ko nun, hindi naman ako magsa-surge. So, gagawin ko to, mainly, para maganda yung recall ko sa board exam. Okay. So, maganda naman yung OR experience. Maalala mo naman yung mga triangles. Talaga ba? Ako, Talaga ba? Ako yun na lang. mag-grade ka muna. Ano ba grade mo? Grade ko sa high yieldness, 3. 3 lang pala. Tingnan mo? Mataas yung standards ko sa pagiging high yield. So baka 3. Kasi siguro, hindi rin ako natatapat sa mga sobrang maturo. Mas natotoxican pa ako kaysa natuturuan. I was gonna say nga na 3 din ako kasi it depends on kung sinong natapat sa'yo magturo. To be fair, yung 3 na yon, I give that to those na talagang nag-effort magturuan ako. As in, meron talaga nung surgeons na tuturuan ka paano mag-close, 'di ba? Malaking bagay 'yun nung papayagan ka naalala ko may isang surgeon noon. Super naalala ko pa rin yung moment na 'yun na may special set of instruments kasi siya na dinadala niya every OR niya. Na medyo sa kanya talaga yun. Sa kanya, tapos ramdam mong social siya. Like hindi siya, as in medyo mas mabigat siya, ganun siya. Parang jewelry nga talaga yung mga bagay. Okay. Tapos binigay niya sa akin. Tapos sabi, sige, ikaw mag-close. Ganyan. Sige, guide niya ako. Tapos
super helpful. Kasi, na-validate din ako na parang, Hindi kasi hindi para sa akin. hindi ako nangangarap maging surgeon, pero na-validate ako na kaya ko siyang gawin pala. Kahit ito lang. Kasi parang ako, hindi ako magsa-surgery, pero naka-validate din naman na kaya ko mag-suture, ganyan. Not anymore though, pero yun, thank you sa mga surgeons na gano'n. Ako talaga, di ba may rotation tayo sa surgery, yung minor OR? Ayaw mo Hindi ko talaga nilolook forward kasi parang, post-duty pa kasi tayo ako nun. na lang mag-isa dito, mamaya kung ano yung magupit ko sa kanya. Ano matusok ko, ganyan. Kahit lipoma lang yun, parang, ayoko. Ganun. Pero alam mo, na-realize ko, hindi ko alam kung ganun pa rin yung experience ng students ngayon, pero ang laki nung exposure at experience na pinibigay sa atin dati. Kasi for you to, I mean, may guidance, lahat naman tayo with pero guidance solo of someone. patient, Oo, may ganun tapos as in, may skin in the game kay kasi talaga ikaw yung gagawa eh. Hindi ka tingin lang ganyan. Diba? Pero yan, thank you to our institution for doing that for us. Yan. Last ay ano nga ba? Enjoyability ay sorry, oo nga. Baka 2-1. 1. Peace, pero we love you but magpe-pre-op na lang kami. Oy, pero ang ganda ng notes ko kasi 'di ba I used to do calligraphy notes before. Ang ganda ng notes ko doon kasi in fairness naman sa Schwartz, maganda naman siya. Hindi, tsaka parang pag naghihintay, yung mga time na naghihintay ka lang ng OR, like naghihintay ka ng tawag, may tawag, nagda-notes ako doon. Wow. Tapos, yes. Ayun. Okay. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang, na-notes lang. Nag-notes lang. Hindi naman nag-surgery. Okay, next. Ikaw. Itong nakabukas na. Pediatrics. Pediatrics was my thought, is my thought ga. Okay. Toxicity. I would say, kasi napunta kasi ako dun sa... Ay, sa mas toxic na ward. Oo, internship to, di ba? Clerkship na enjoy ko talaga sobra, pero internship kasi yung topic natin. Ayaw nga, no? I would say 4. Kasi napunta ako sa Hema Onco Ward. Hema Onco Ward kasi, mga kids with cancer, so parang yung mga very heavy on procedure. Tapos daily extractions yan, di ba? Daily extractions, blood gases. So parang nahasa talaga yung procedure. Parang yun na yung peak ng procedural skills ko. And it was downhill from there. Yun, ang toxicity ko naman ay siguro... Well, 3 is a good number na. Pero na-enjoy... Ano yung catcher? Internship yun, di ba? Internship din. Ayun, na-enjoy ko yun. I mean, mamaya pa pala yun. Pero na-toxic na ako sa catcher. Parang hindi naman. Sa ER pa siguro. Oh my God. Now, it's all coming back. Yung catcher, sige, magbigay ko ng grade lang for catcher. 5 yung toxicity ko. Talaga? Hindi, not because it was not fun. Because may mga araw talagang sobrang na-toxic kami. As in, may time nun na, di ba? Kanya-kanya na kayo yung baby. Hindi, may clerk, may intern, may resident, di ba? Ganyan. Tapos, minsan sabay-sabay sila na, di ba ano yan? Siyempre, kapag may aakyat sa NICU, yung intern yung sasama, ganyan, or yung resident, i-endorse niya. So, may time na mag-isa na lang ako. As in, parang, oh my God, what am I gonna do with these kids? Tapos parang, ano naman, may instructions. As multiple. Kasi kukonduct mo sila pataas. Hindi. Yung mga iba na kinokonduct na. Naiwan ako with the rest. Tapos, kunwari, tapos yung kaba ko na what if may mga anak pa? Tapos ako na lang mag-isa doon. What do I do? So parang, kabang-kaba talaga ako. Yung role ng catcher to orient people ay kapag may nanganak, sila yung catch yung baby. Hindi, sila yung Nakaabang na sasalo. Kasi pagkapanganak, bibigay sa pedya para stimulate, i-up score, resuscitate kung kailangan. Tapos, yung mga more toxic babies, kailangan talaga sila iakyat. Tapos, I don't know, that particular duty, ang daming nangyayari. May baby na intubate, may aakyat, may twin. Ayun, yun pala yung nangyari. May kasabay na twins kasi. So parang, syempre per baby kasi yun. So parang dalawa agad yung minus sa amin, ganun. So, sa decking. Hindi, sa umakyat. Sa nawala. Decking din naman. Pero yung nawala physically kasi pareho silang iakyat at kailangan ng kasama. Ako na lang mag-gets pa. So may nanganak ba? Nung ikaw na. Alam mo, maybe I repressed that memory. But I remember the fear. Ganyan. Tapos kasi i-monitor mo yung kids, di ba? Yung i-monitor, ikaw lang magme-measure ng lahat. Ikaw yung ikaw pero yung na-enjoy ko mag-CBG. yun. Sorry. I mean, I loved my my resident nun. Pwede ko siya sabihin, hi Ma'am Reg, I love her so. Sa dami na napagkwentuhan. Ako yung friend na natin, si Paul. Ay talaga? Siya yung ER ko. Hi Paul, we love you. Shout out sa'yo. He's now a consultant. Ayan. Sige.
toxicity yun. Ang next ay High high yieldness. Ay, Ako alam mo, masasabi ko 5 yung- talaga, 5 sa akin. oo, Ako din. 4.5 to 5. Very maturo ang Pedia residents. Sobra. Oo. Lalo yung mga naabutan. Yung mga contemporaries na Oo. super maturo. And Pedia residents that time, hindi ko alam na ngayon, pero yung mga naabutan nating Pedia residents, they had this very, very rare ability to be so kind kahit toxic. Actually, no? Tapos parang, Mabait nga ng pedia. tapos maturo pa din sila. Tapos pag may refer kang toxic, Hindi sila mag-ano na, ay, ba't ni-refer mo? Or hindi, ba't... tsaka never akong nasungitan Oo, ng no? Pedia resident. Kahit procedure. Kasi May- procedure. Meron doon natakot ako. Ah. Pero dahil lang, matalino siya, dahil may certain standard siya na-expect. Pero, hindi never niya akong sinabihan na, or like, hindi niya ako pinot down. Hindi niya ako Oo, pinahiya oo, ever. oo. And that nga, was a no? big deal. Walang ako maalalang pedia resident na nanonoxic sa akin. Tsaka ang bait-bait nila sa akin. Kaya nga siguro, May pedia energy ka kasi. talaga? Makailokyang lang. Wow. Hindi, kaya ako siya totga kasi kung hindi ako nag-IM, pedia talaga. As in, di ba, ang tagal yan, super in denial ko na, anong gagawin mo, Ella, after boards, ganyan-ganyan. Tapos parang, hindi ko pa sure eh, ganyan. Tapos for a long time, yung application form para sa hospital natin ay kablank lang talaga yung spec. Kasi pareho lang naman yung form for all, di ba? Tapos nakablank lang kung ano yung kukunin mong residency. Ang tagal nun. As in, up to the point na magsasubmit na yung application form. As in, doon ko siya sinulatan sa office na ito na yung kukunin ko. And, Sa harap ni Ma'am Bless. ay, sorry. I'm blessed. Sa harap ni Ma'am Bless. Pero, alam mo, ang nag-push sa akin to that decision na I love Pedia so much. I love the environment na, I like, parang naalala kong sinasabi ko sa sarili ko, I like the chance to be able to give a kid the fighting chance to reach their dreams. Oh. Kasi parang, sipin mo yun, kung itong batang to, masurvive niya yung PCAP, yung pediatric pneumonia, malay mo, matupad niya yung mga pangarap niya. Marami siyang magawa for this world. And I felt, alam mo yun, yung feeling na makaka-contribute ka doon, that was so great. But at the same time, I realized hindi ko kakayanin yung heartbreak kapag di ko yung nagawa. Alam mo ba, sa lahat ng rotation sa internship, sa pedia lang ako naiyak. Ay, Because of a mother-son interaction. Na nag-mort eventually. ano mo yun? Yun lang yung naiyak ako sa internship. Kaya kasi parang nga, di ko ayoko ng pedia. Kasi yun, may parent and child component talaga. Oo. Weakness ko talaga yung mother-son Oo nga, interactions. yeah. Kahit Shout ano pa out to yan. Dory. Wow. Okay, so next ay enjoyability. Ay, 5 din. Ako 5. Ako favorite ko din. talaga sa lahat ng area ay yung catcher. As in, ang fun kaya mag-baby, ganyan, stimulate ka ng baby, Ako ward. measure ka. Ward yung favorite ko. Alam, in general, lahat ng napagdaanan ko sa buhay. Sir, ito lahat Sa buhay Surge, medicine, pedia, lahat ng may ward yung pipiliin ko. Every time. Kaya pang hospital siguro talaga ako. Parang, ewan ko. I mean, gusto ko yung OPD kasi very OPD heavy din yung subspec ko. Pero yung ward, I mean, ayoko talaga ER. Tapos, ayoko ng catcher, sorry. So, tapos, parang ward talaga yung, kasi gusto ko yung environment, parang sa community. Feeling ko may barangay ako maliit. Ganun. No, parang, Barangay Ward 4! Handa na ba kayo? yun lang. Ayun, very enjoy talaga yung... Tsaka yung pedia kasi, siya yung ward na, alam mo, di ba, most of the time, the hospital is a very sad place. Pero yung PJ yung nag-attempt to make it happy. At Dahil saka may pag mga bata sila. Christmas. Tsaka yung walls, yung decor pa, yung walls pa lang, cartoon characters, syempre. very bright. Tapos yung steth ng mga tao, may mga kung ano-ano cartoon, naka-attach. ganyan. Oo. Tapos ano naman siya, gamit siya for measuring, ganyan. Pero cute sila. Yes, may yes. special akong steth nun for pedia na hindi lit man, pero may teddy. Meron nga akong pasok sa pambata. Ay, wow. Yung akin yung steth ko, pwedeng palitan yung animal na nakakabit dun sa Parang steth. alam ko yan, Cute yun. Yun. Parang, tama ka. Pag Christmas, may Jollibee, Oo. may mga mascot, may mga kumakanta. Oo, kaya masaya mag-pedia rotation pag mga holiday. Yeah. Tapos ano sila, naalala ko, sila yung marami kasing fun na pwedeng gawin sa kids. Pwede kang magkaroon ng may graduation para sa mga uuwi na, ganyan. That's so fun. Sa ibang bansa nga, di ba parang meron pa silang ganyan na walk graduation pag after chemo ng Yeah, mga yeah. kids, di ba? So, again, saludo sa mga pedia. Yes. Radiology. Ay! May ganyan ba na, parang Hindi siya internship rotation, pero parang, ba't natin nilagay? Char. sige, experience na lang. Sige. Overall. Yun na eh. Kung ano Baka magtampo yung gines nating radiologist. Oo nga, hi, we love you. So, toxicity. At least, ang last nating rotation sa kanya, third year. I think so, pero third year na, no? I admit that the memories are fuzzy now, but
Toxicity, well kasi nga dahil nga third year yung rotation, hindi Ako naman 2. nag-duty. So parang mga ganun siguro, Oo, 2. kaya 1.5 pa siguro. Oo, kasi ano siya, wala, ano ba nung meron nun? Parang magpapakita lang ng mga plates. Hindi, tapos, tsaka, to be fair, there's very little that can be given to students kasi na Oo. hindi kasi siya yung ma-procedure kasi a lot of Actually. radiology is interpretation and rule talaga naman yun ng residents and Oo. hindi rin naman fair na mag-assign sila ng plate sa atin tapos go interpret mo tapos parang hatian ng trabaho. Hindi siya ganun eh. So, more of teaching talaga siya. Pero to be fair, the radio residents nung time, again, maturo din sila eh. Oo. Kasi parang Sino ang mga radio residents? radiologists tend to be nerdy about what they do. Actually, like no? ma-anatomy sila, gusto nilang tinitignan. And I think it's Oo. part of the... Ang dami nilang libro, di ba? Oh, tsaka this is the part of the personality na pumapasok sa radiology Oo. siguro. Gusto mo yung mga ganon. And I appreciate them na nagtuturo. So dahil dyan, high yieldness. High yieldness siguro, again, this is affected by the fact na it's weird. I'm visual in studying. Pero mahina ako sa mga images. Like, interpreting images. Like, siguro makakatch ko naman yung umuuna. Makakatch ko naman yung umuuna. May PCP, nahuli. PCP, oh. Makakatch ko yung umuuna. Okay. To clarify, makakatch siya. Uy, ka-confer pa lang ako. Kaya pa ba? Hindi, Ako rin pero... yung clinical yard. Ikaw na yung clinical pen. Ayoko na. Oo. Hindi, pero yun, hindi ako magaling mag-imagine ng Actually, mga bagay. CT scan, parang nung dati feeling ko yung peak ko nung cranial CT scan nung ano na eh, clerkship. Feeling ko magigets ko kapag, or Siguro pag sumisigaw naman na, gets ko na. Oo, yung mga must-see naman. Oo. Pero yung mga... Oh, cannot see. Cannot see. hindi ako magaling mag-imagine ng mga bagay. Kasi nga hindi ako magaling dun sa spatial, di ba? So parang kapag imagine... Alam mo yung... Yung mga cut. Alam mo yung nagbabago ng cut? Oh, parang kailangan ko nadidisorient ka na. Oo, kailangan ko... Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. Paano ulit? Paano nga ulit? Sa taas? Sa baba? Sa paabaya? Kahit yung mga cranial CT scan, kapag sagittal, axial, coronal, parang, wait. Paano? Pero gets. Pero high yield sila magturo. Yes. Okay. Enjoyability. Enjoyability. I guess function nga na hindi ko masyadong bet. Oo. Kasi parang minsan kasi parang pag nakaka-frustrate kasi pag di ko nakikita or na-lost ako. Baka 3. Kasi ano naman, at the same time na hindi ko same, gets, parang may chance naman ako to study. Parang may opportunity to understand. Sige, ako na. next. And Ano? isa sa sign. Internal medicine. Ayan na. She will catch pneumonia. I am toxicity 5. 5 Ano talaga. ba? I am na yan 5 talaga. eh. As in, yun talaga yung orientation lagi sa IM. Ito na yung rurok ng Pag katoksikan. nalagpasan nyo to, okay na kayo. Oo. Tapos, parang, ang ano niya ay, expect mo talaga that the day will be busy. Oo. Tsaka, di ba pinaghahandaan niya ng mga tao na kapag IM sila, walang magde-date. Walang... Kasi yung IM sa atin, meron pang guazon. Yung parang morning Yes. endorsements na nung time namin, nakakatakot talaga siya. Tsaka, ano siya, para sa morning endorsement siya, ibig sabihin yung mga admissions the previous day, Yung mga namatay. parang census siya, yung mga namatay, mga nagkaroon ng morbidity, meaning nag-intubate or nag-code, ganyan. I-report yun. Tapos, nakakatanda talaga to. Nung time din natin, parang May walang... counter ba tayo nung time namin? 10. Pakibilang na lang. yung time... parang, kahit pa 4 a.m. yan na-admit, basta before Guazon siya na-admit. Which is 7 a.m. I-report mo yan. Tapos, stress ka as a student on duty na kailangan mo siya makita, kailangan mo... part of the challenge of IM is the patients really are sick. Very, very, And very complex sick. yung Oo. comorbidities, patong-patong. Tapos, as a student na medyo ginigets pa lang ko yung medicine,
ang hirap, ang overwhelming niya. Kasi may ginagawa ka rin clerical work. May Yes, ginagawa ka yes. monitoring, extraction. And kailangan ma-facilitate mo yung mga kailangan ng patient. Kailangan mo pa aralin yung theoreticals. Yan. Tapos, parang ang daming i-require sa'yo physically, mentally. Naalala ko talaga, besh, I really lost weight nung IM. Yun yung pinakapayat ko ever. 47 kilos lang ako Grabe, after 47. IM. Oo, na-imagine mo ba akong 47 kilos ngayon? I was less than... grabe talaga. Grabe yung cheekbones ko nun. Parang, oo. It was... Baka TB pala yun. No? Pero, toxic talaga siya. Pero, naalala ko nga isang... And I guess, shifting into pagiging high yieldness. Isang comment nung senior resident ko dati ay, hindi siya IM, as in, yung nagko-comment lang siya about the IM experience before ay, after mo mag-IM, feeling mo doktor ka. As in, I mean, hindi, doctor meaning, Para kasi ang ang dami dami mo natutunan. parang ang laki ng growth mo after, parang after those weeks, OMG, nagawa ko yun. Kasi parang ang culture kasi nung IM, at least nung time natin, 11, invested ka talaga sa care, ini-involve ka talaga sa care from diagnosis up to treatment. I get so it parang says- you feel na you complete the whole Yeah, Diba? yeah. Thing. It also says a lot about how IM is taught sa atin na Oo. involved talaga yung students. They're Oo. allowed to be part of the process. Oo. At least nung time namin, 12. At nung time na yon, parang may ownership ka of patients Yes, As in, yes. ramdam mo na part ka nung doktor ako team. nito. At part ka nung Student doctor team ako, na involved ka sa care, tapos parang meron ka talagang mga ambag dito sa pasyenteng to. And naalala ko nun, ang sipag ko nun mag-notes. Tapos, alam mo, na-realize ko ngayon, problemado ko sa patient na alam ko namang may resident na parang nag-residency na para ako. bang ikaw na yung pinakahuling doktor. Na parang nakasalanan yung buhay niya sa'yo. Na parang, Pag di ko to nagawa, sino na lang? hindi ako sino. Ganun talaga yung feeling ko nun. Pero, ayun nga, nung residency, realize ko, yung resident pala. Na para bang, pag nag-chest pain, kasalanan ko to. Pero I guess dahil, in a way, medyo toxic pala. Pero, doon ako natutong Character development? Hindi. Doon ako natutong maging accountable. As in, kasi ramdam na ramdam ko na I'm part of this team. I have to do well. Tama, magandang mindset. Oo. Parang it teaches you to be a team player. Oo. Na may role ka talaga sa care. Hindi ka lang doon to observe. Diba? Isa yun sa, I realize now na mahirap siya ituro accountability. Kasi parang, tinuturo din natin how to set boundaries. Tinuturo din natin na may hangganan yung pagiging doktor mo. But at the same time, you also have to teach accountability. Kasi kailangan alam din nung isang taong gusto maging doktor, kailangan alam niya when to show up, when to accept mistakes, when To own up yes. na itong ginawa ko, ito yung consequence At na irresponsibility ko to. And may growth yun. Parang may maturity siyang kailangan i-build para Agree. matanggap mo yun na Agree. hanggang, kasi ano yun, parang it's a tricky and slippery slope to draw the line na estudyante lang yan, hindi niya kasalanan. But at the same time, eventually magiging doktor yan. But he or she has to realize Na- yung impact ng yes. mga decisions niya. Yeah. Ayun, another topic pala. Pero napunta. So, balik tayo sa IM. Enjoyability. Wait, tapos ba yung high yieldness? Sorry, high yieldness. Hindi pa pala. Parang kasi ang high yieldness natin eh. High yieldness, 5. Ayun na yun. Yung 5, kanina. talagang 5 five talaga. Kasi parang matututo ka talaga, lalo na halimbawa dun sa endorsements nga, parang yung lupus na Oo, rare. Parang, oo. hala, araw-araw may lupus. Sabi ni House, it's never lupus, but it is. It's always lupus. Yung TB na yan, It's always TB. Oh. kahit saan mo makita yung TB, iba-ibang organs. Hanap ko ng CPC na puntahan. TB pa rin lagi. Oo. Tapos, I like the environment that, I think that's a big push kung ba't ako nag-IM. Same. I like Yung the learning culture, environment that it fosters na parang asking questions. I mean, there's a part na gusto mong marami kang alam. Pero part din ng process ay kailangan curious ka enough to ask and to Actually, admit na mali oo. ka. Kasi doon ka lang matututo. At saka ang ganda kasi nung way of thinking nila. Parang Yeah. tinatanong nila, bakit? Bakit? Hindi lang nila tinatanggap as Yeah. is yung mga bagay. And chismis mindset eh. Parang, bakit ganon? Ganyan. Or, Kaya para tayo pasok doon. oo, yes. Agree. That's parang why, yung content na, details. oo, tapos parang, ayoko ng long story short. I want the long story. HBI mong mabuti yan. Oo. Tapos, di ba nga, yun yung joke sa IM, yung haba natin
magsulat, ang haba natin mag-rounds. Mahaba yung diagnosis. Oo. Tapos, yun yung laging sa reels ni Dr. Glocom Flecken na parang, yung 1 point difference in sodium, kailangan nila pag-usapan for 4 hours. Kaya bakit yun nangyari? Hindi rounds talaga, no? Na, wala. Alam mo, pag kinukwento natin, parang ang toxic, pero enjoy ko talaga yun. As Actually, in, na yung Guazon, parang enjoy nga siya. Kahit naman nung nandun, enjoy siya kapag alam mo yung sagot. Oo, pag Pero kapag hindi hindi mo na alam at parang natotoxic ka na, parang tinatanong ka na at nakatingin na sa'yo at pinatayo ka na, hindi siya enjoy. I'm sorry, ma'am na lang. Oo. Di ba? Next, ay enjoyability. Ano ba yun? Enjoyability. Oh, parang nauna nating isagot yung mga so tanong. Oo. 5. Five po din. Wala, it's all In fun. fairness naman sa PCP, Oo. sulit naman. Yeah. Oo, sulit naman. we will catch pneumonia, don't worry. Kami sulit na parang bang bakasyon siya. Sulit naman, ulitin natin. Wow! Ay, Ayaw. parang wag naman na. Parang okay na ako. Pero alam mo, kahit, i-add ko lang na kahit yun yung gusto ko, hindi mataas grade ko sa IM. Nung boards. Nung boards, pati nung... Ay, na internship din. Oo, baka they actually, didn't hindi nga like rin. me. Hindi nga rin. Kaya parang naisip ko na parang, mag-apply ba ako dito? Kasi parang hindi naman ganun kataas yung grades ko. Mas mataas pa nga ata sa PDA actually. Mataas din ako sa pedia. Oo. So parang naisip ko, ay, ganyan. Mas mataas pa nga ata sa surgery. Wow. Si OA. Oo. Pero yun, pero let this be a lesson na those things shouldn't stop you. Oo, di ba? Wala naman yung sa taas. Oh, ikaw na. Wow, ako na pala. Last two na lang. Oo. Okay. Ano to? Adjacent. Technically subspec. Dermatology. Hindi. Sarili na siyang society, di ba? Oo nga, pero I mean, Oo. sa IM kasi di ba subspec siya before? Dati, hindi na ngayon. So, talaga i-explain natin. Pero, yun, dermatology. Nag-elective tayo. Oo. Okay, sige. Toxicity, 2. Hindi toxic ba yun? Walang duty eh. I'll add a 0.5. Wow. Kasi, I realize I don't like being in environments na hindi ko alam gagawin. Like, alam ko titingin. Alam yung ko, uncertainty na parang, ano to? Anong gagawin ko? yeah, parang, compared to siguro IM, ganyan na parang kahit papaano may masasabi ako sa management, medyo kapang-kapa ako sa derma. Ito naman, I embrace that as a learning opportunity. Yung parang tipong, hindi ko alam. Tapos parang, mabait kasi yung resident ko nun na parang, sige, anong differentials mo? Parang tinatry ko namang effort. In fairness naman, going to, sabay na natin yung high yieldness. Sige. High yield yung residents. As in, they really do teach and they're really smart. As in, kita mo kung bakit sila yung resident, Agree. di ba? Kasi, And pretty pa sila. and ano sila, very research-driven, gusto nila based sa evidence. Oo. Doon ako una nakakita, promise, doon ako una nakakita ng resident search. na habang tinitingnan yung patient, nag-set aside siya ng time to search just Sa to see PubMed? kung sa PubMed, kung ano yung best Ay, evidence. bongga. Oo. As in, sabi niya, sige, check muna natin kasi pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Galing. Tapos, in fairness din sa high yieldness nga, siya yung mataas yung nadadagdag sa learning ko. Iba diba? talaga yung oo nga, yung hindi pala learning curve, no? Yung parang yung percent difference. Difference ng parang, nung nag-start ka ng rotation versus nung lumabas ka, again, feeling ko yun na yung height ng dermatology knowledge ko after nung elective na yun. It ended there. Ngayon, call a friend na ako ulit. Parang, ayan, rashes. Erythematous. Diba? Pero Enjoyability. na-enjoy ko din siya. So, ano points? 4 out of 5. Sorry. Ako ay 2. Bakit? Hindi ko alam. Hindi lang talaga. Tapos, Pero nakakatawa, nagka-chicken pox ako after wow! rotation. Nahawaan ka, no? Oo. Ako ay, I feeling ko hindi naman to problema nung environment. Pero, I just felt like I didn't belong. Oo. Parang, hindi naman ako humingin girls, ganyan. Parang, can't sit with, baka pangit ko kasi, ganyan. Hindi, pero, hindi ko na-feel na, honestly, medyo nagsising ako, nag-elective ako eh. Kasi parang, feeling ko, hindi ko siya na-maximize. Kahit pa, alam mo yung, learning pa din naman. Oo, the usual pero feeling ko hindi ko siya na-maximize enough. Yung time na nasa derma ako. I'm sorry, hindi siya kasalanan ng mga kasama ko. It's just Ako may mga nataalala pa rin ako na learning na parang, pag ganyan yung itsura niya, ito yung isipin mo. To be fair naman, nag-stick naman yung bakit derma. just wasn't for me? Tapos naging derma ko yung derma resident ko. Ayaw nga. I mean, derma in real life. Oo nga. Ako yung friend. Friend ko! Pero yan. Okay. Last na. Last. Ano kaya tong last? Off talk. Ayan. Ano ulit?
Toxicity. Internship, no? Siguro 2.5 3. lang. 2.5 lang. Mababa lang. Mababa ba yung 3? Sorry, mababa yung 3 ko. Talaga, sorry. Oo. 2.5 lang. Kasi, ER ward. yung OR. yung ward kasi, talaga, may OR din. May OR din. So, yung ward, Mukhang hindi siya nag-OR. Na pakibalikan yung portfolio. Nag-OR ba to? Dapat dito pinag-graduate. nanood lang. Feeling ko nanood lang Senior. talaga ako. Hindi kasi di ba yung mga OR nila ay mali nakaupo, lang naman. mga ganon-ganon. Mga ganon-ganon. Mga ganon-ganon. Pero sila ang pinakamalaking kumita, ha? Oo. Oh. Tapos, yung ward kasi mostly for pre-op, na ready na. Hindi naman sila usually Actually, hindi nga siya toxic. Very, very, very few. And one of the rotations na makakatulog ka during duty. Agree. Except may multo. Ay, wala namang nagparamdam sa. May nagparamdam sa. Wala naman. Nung ER naman, thankful ako naman doon na okay yung resident ko. Oo. Kasi, ang role kasi natin nung time natin ay ikaw yung unang haharap. Kasi yung resident, duty siya for the whole hospital. Oo. So, titignan na lahat ng referrals sa OFTA that time. Yung nasa ER, ikaw yung unang titingin. Tapos, thankful ako si resident ko. Pag nag-message ako, bababa talaga siya. Mm-mm. Tapos, titingnan talaga niya. Tapos, kung may kailangan gawin, i-guide niya ako. Mm-mm. So, yun. Ano nga ba experience ko nun? Parang hindi siya masyadong toxic talaga. Kasi parang nung time ko, feeling ko yun yung isa sa mga benign rotations ko na nangyari sa akin. Na. Parang wala masyadong pumupunta doon sa area namin. Tapos kung meron man, parang carry lang, papasnellen ko lang siya ng ganyan. Initial basic eye exam lang. Oo, mga ganun-ganun lang. Yung 5-point eye. Wow, 5 Yes, point. 5-point eye exam. Wag mo nang alam. Hindi ko na alam yung 5 points. Oo. But it's a 5-point eye exam. Visual acuity isa. Yung mga ginaganon-ganon. Oo. Trigonometry. Ganun. Favorite ko yun kasi kaganon mo lang. Palpation pala. Thank you, Opta. Okay. Oo. OR. Nakakatawa no, wala na nag-stick sa mga natutunan. OR nga parang nanood nga lang din. Pero maganda yung OR nila, no? Parang it's a whole new world. Oo. Ay, kasi may sarili silang building. Oo. Tapos yung ward, yun nga, wala rin masyadong ganap. So, wala. So, ano nga, toxicity lang yun, no? High yieldness. High yieldness. Maganda kasi yung book nila. Yun yung, nga. Tapos parang Sige, ano sige. rin kasi siya, para siyang derma, malaki yung growth mo after ng rotation. Kasi parang hindi naman siya usual na tinuturo sa med school eh. I will answer it based on high yieldness in terms of what you should basically know as a doctor. Siguro nasa 4. Oo. Pero high yieldness as an off-tang, kung feeling ko ba kaya ko na siyang gawin. Ay, parang malayo. Oo. Big Parang, jump kasi yun eh. tsaka ano nga, parang ibang-iba, pag nag-residency ka, imagine, ibang-iba siya sa Kaya sila med may basic school. course. Oo. Kasi ibang-iba yung med school knowledge sa maharapin mo Tsaka sa parang OFTA. parang tip of the iceberg lang yung Yeah, atin. parang, ano siya, ang goal lang nila, enough na, I-refer mo sila. na alam mo kung kailan When to mag-refer, refer. at alam mo yung basic na kailangan mong tignan. Emergencies. And ano yung mga red flags na kailangan mong bantayan. Na pag ito, kailangan Red eye. agad. Oo. Basta red lang. Di ba kapag may super sakit, ganyan. Oo, acute retinal angle, detachment. acute angle glaucoma, Yan. ganyan. Oo. Tapos yung mga... Chemical emergencies. Tsaka ano yung term pag retinal detachment, yung curtain falling down, ganyan. Na para bang makikita ko siya sa ophthalmos ko. Puro ROR lang ako Hindi, doon. sasabihin niya lang yun, yung curtain falling down. Okay. Hindi ko Oo. makikita yun. Ay, hindi mo makikita yun. Nasabihin niyo na pasyente na parang... curtain. Ay, may curtain. May baka Ay, paulit. ba? After ito, paulitin tayo ng internship. Aray. Game na. Wala, Ano tapos na na. nga? Ano na? Ay, sorry, meron pa pala. Enjoyability. Ay, Enjoyability na-enjoy na. ko siya. Yun lang, Or- na-enjoy ko. Wala nang details. Hindi ko na maalala bakit. Pero basta na-enjoy ko siya. Baka dahil nga Pogi nakatulog. kasi yung chief so tagdahin. Gusto mo, pwede mo siya i-shoutout? Shout Sige na, ako. Pina-follow ko naman siya. Wag na. Pogi naman, uy. Wag na, okay lang. At si... Kaya na-enjoy kayo Opta kasi maganda. Okay, chiefless. Ka-duty ko pa ata siya. Ay, so ang swerte mo, B. Oo. Pogi nga siya. Diba? 5 over 5 for you. Nasaan na siya ngayon? Wow! Tama na, Ayun. Nakakatawa. Parang, na-realize ko ngayon, parang habang nagsususpect ka nga, no, na ang dami nawawala. Hindi, marami talaga nawawala. Parang, the peak of your... Endo, siyempre pneumonia. Oh! Highlight! Highlight ko tayo. The peak of your jack of all trades era, I during boards. Oo naman. As in Dapat after lang. internship, Dapat during lang. boards, parang feeling mo, pag may tinanong sa akin about something, Parang is there a kaya doctor ko. in the plane? Yeah. Taas kang I am a kamay. doctor. Oo. Pero pa na boards na, ganyan. Oo. Pero, I guess it's the
yun yung price to pay for specializing. Pero grabe no, varied talaga experience din Ano natin. ng internship? Kasi parang you get to rotate in different fields na parang ano siya, teaser, parang siyang buffet na titikim ka ng mga iba-ibang Yeah, putahe. oo nga eh. Oo. Tapos parang may mindset din na ngayon ko lang ito matitikman, so tikman ko na. Tapos kapag Oo. decided ka, minsan ang opportunity na lang, for example, decide ako, hindi ako mag-OB, give ko na. Kasi hindi ko na ito uulitin. Oo. Ay, talaga? May ganun ako in my life. Ako naman ay enough para alam kong nagawa ko siya in my life. Oo. Pero ako naman, I'm of the mindset na kung alam kong hindi ko siya gagawin, i-reserve ko yung energy ko. Ako parang i-enjoy ko to kasi hindi na ako magtatahi ng mga lacerations na to ever. So, ito na. Talaga, in fair, ikaw talagang model student sa atin. Yung isa pang mindset, pwede din ay, kung halimbawa, gusto mo talaga mag-doctor sa the barrios, mindset mo, dadalin ko yung skills na sa community. na ako lang. Na pag Oo, ako na lang, oo. kailangan, kaya kong gawin. Alam mo, na-realize ko, dapat may goal kasi, I guess a tip that would be universal, dapat may goal kasi per rotation. Na, kunwari, whatever you want to do in life, kailangan pag pumasok sa isang rotation, may goal ka na specific para alam mo. So, kunwari, At the end of this rotation, I will be able to... hindi, na personal. Kasi, Ayun nga. alam mo, parang, tinatawanan kasi natin yung mga ganyan yung mga at the end of the rotation. Pero Yung important objectives, siya. actually, Kasi, no? parang na-realize ko, kailangan nga alam mo yung point. So, kunwari, alam ko itong rotation, very minimal yung gagawin ko. Pero anong kailangan ko for what I want to do? Minimum, ganyan. Kunwari, let's say alam ko na mag-endo ako ng OFTA. Dito, sana yung mga DM retinopathy, medyo alam ko na dapat, ganyan. Or dapat, mas Sorry, ang bobo na isip ko. Ano? End of the mind. Endo. Ay, sorry. Hindi pala yung endo. Tapos, hemorrhages, yes. Cotton wool, yes. mga... Wala na. Sabi mo na yung cotton wool. Sorry. Oo. Yun. Tapos, ayun. So, medyo may goal ka na. And kung ang goal ay matapos lang ka requirement, pwede yun. Pwede din naman. Kasi, I'm sorry. I mean, Like ortho. it really, meron talagang hangganan ng enerhiya natin. And I don't mean this para maging tamad kayo or ano. Pero, saktong, parang alamin mo lang yung effort, isabay mo siya sa kakailanganin mo. Ganyan. Kasi hindi lahat kailangan 100% At saka okay lang kung hindi mo gusto lahat ng rotation. Oo, yan Hindi din. mo kailangan gustuhin. Oo. Hindi mo kailangan sabihin na kada rotation, ay mag-ortho po ako pag nasa ortho Or ka. ano, Pagdating mo sa pedia, magpipedia ka naman. Or considering po, ganyan. Oo. Or baka safe answer yun, ganyan. Pwede naman. Pero yan, na-realize ko, kasi dati medyo nahihiya ka. kasi ako na nag-effort. And totoo naman, nag-effort yung residence turuan fair. ka. Tapos, ayoko namang... Oo. Pero parang saktong respeto lang. Respetuhin mo na ginagawa nila to para sa'yo. Pero respetuhin mo din sarili mo na hindi mo talaga siya gusto. Oo. Sige, pwede na nga. Consider. Oo. Consider lang naman. Ayun. Sana nakatulong mo yung processing Tapos natin. wala lahat ng rotation na ano. Sana wala akong na-miss, no? Baka Well, makancel ako ng isang society. Ay. Basta I can spot pneumonia. Wow! Natigil mo na! Diyos ko, Lord! Marunong nga ako magbasa ng x-ray! Visit kayo! Sige na. Oh, if you like this episode, please follow Kwentong Colorum Podcast on Spotify and YouTube and @Colorum Podcast on... Ay, makuha ko na naman, sorry. Oy, kinuha mo na lahat. Ikaw na go. Sige. You can also follow us on social media for more chica and updates for Kwentong Colorum Podcast on Facebook and YouTube, @Colorum Podcast on Instagram, X, Threads, and TikTok. And if you have questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Call Room Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, ano ba? Dahil internship usapang scrubs. Yeah! Or mga White Coat gamit. Manila, Oo. OTG. Yung mga BP app. Welsh mga Allen, Oo. Litman. Kahit yung mga basket na pinanggagamit Oo, habang nagmamonitor. Orocan. Plastic, di ba? Oo. You can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Ay, ngayon parang nahimasmasan na ako. Oo, na-process mo Nahimasmasan na. after 10, joke lang. Oy, naman sa din. Celebrating na yan. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Call Room. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.